Matapos arestuhin si Tatay Digong, Ted Failon, may isiniwalat, matapos itanggi ni PBBM-NA siya ay may kinalaman. BBC News, binuking ang kasalukuyang presidente, halina't ating panoorin. Ring yan, di ba, it's a major executive decision. Ang desisyon niyan definitely po ay nanggaling sa presidente. Yung desisyon na, ililipad mo ba yung dating presidente matapos lumabas yung arrest warrant galing daw sa ICC. Kumbaga, baby girl, the die is cast. From Hong Kong. Mr. Duterte was detained under a warrant just issued by the International Criminal Court in connection with his 7-year war on drugs, in which suspected drug addicts and dealers were killed in controversial police operations. Our Southeast Asia correspondent Jonathan Head has the latest. This is pretty extraordinary. I mean, there have been attempts to bring former President Duterte to justice or make him accountable for the many thousands who died in the drug killings for many years, and it never looked likely to happen. I mean, this is symptomatic both of an extraordinary move to try to get some kind of accountability for those deaths. The ICC doesn't get a lot of traction in many countries these days, but also a sign of how badly relations have deteriorated between former President Duterte and the current president, Bongbong Marcos. The Marcos family, very well known in the Philippines, and the Duterte family were staunch allies at the last election. That's what helped President Marcos to get elected. Mr. Duterte's daughter is his vice president. The relations have totally broken down. They're now bitter political rivals. And President Marcos, who initially, when he took office, said he would not cooperate with the ICC, is now willing to do so. And we've seen these incredible scenes where former President Duterte has been escorted by Philippines police off that plane. He's being held at an Air Force base. His lawyers have argued that there is no legality for that drug war. When he launched it, it was very popular in the Philippines. It was part of his election campaign. He made no, he was absolutely clear about what he was going to do. He was going to kill people, and it happened in their thousands. Horrified human rights groups. But at that time, Mr. Duterte remained very popular right up to the end of his term in 2022, and still remains very popular in large parts of the Philippines. It would be, the Philippines government is going to have to be quite careful about how it treats him in order not to provoke some kind of backlash from his supporters. Jonathan Head there. Let's now go to Syria, where the interim president, Ahmed Shara. As you all know, naisakay na po ng isang private jet ang dating Pangulo kasama po si former Executive Secretary Salvador Medaldea patungo po daw ng The Hague, dyan po sa the Netherlands, mga kapatid. 11:03 ang reported take-off ng naturang eroplano. Papunta po doon sa The Hague. As you all know, inabangan na po sa paglanding ng kanyang flight from Hong Kong. Opo, hindi na po practically pinababa pa ng eroplano para doon sa arrival area ang dating Pangulo kasama ang kanyang common law partner na si Ma'am Hanilet at ang kanilang anak na si Kitty. Okay, kasama po si former Executive Secretary Medaldea at agad po siyang sinalubong ng mga kagawad ng pulisya sa pangunguna po ni General Torre, right? At sila po ay dumiretso na doon sa Villamor Air Base. Kaya po kahapon pa lamang nung ang balita nga po doon siya diniretso, hindi na po nakadumaan nga ng arrival area, di po ba? So dire-diretso po doon, pero nakagad usap-usapan yung pong posibilidad ng flight niya patungo po dito sa the Netherlands. Ngayon, maraming nag-aabang, may mga nagpoprotesta po sa harapan ng Villamor Air Base. Meron din pong mga nagpoprotesta doon sa Rotonda. Ito ho yung mga biktima ng EJK at humihingi po ng katarungan. Sadyang po napakaingay kahapon at yan po yung magpapatuloy pa rin. So sila po daw ay lumipad kagabi at yan pong inabangan ng marami, bagamat ako po ay tulog na. Karing yan, di ba? It's a major executive decision. Ang desisyon niyan definitely po ay nanggaling sa presidente. Yung desisyon na, ililipad mo ba yung dating presidente matapos lumabas yung arrest warrant galing daw sa ICC. Kumbaga, baby girl, the die is cast na naman, di ba? So, ang naitagana ang bato. Kumbaga, sa wikang Latin, alea iacta est. Ano ibig sabihin nun? The die is cast, no turning back. Nagdesisyon ka na. Well, the fact na, di ba, inaresto, yun na yung simula.
Alright, and then pagkatapos, yung nga po, nandun na po, in transit sila. So kung umalis ng 11:03, it's about 8 hours flight to Dubai. Meron daw pong layover doon for refueling. And then, so kung 8 hours na, subukan natin, baka naman sumagot na si former ES Medaldea at ating makapanayam at makuha po ang development dito. And then from Dubai, ang inaasahan dyan, hindi na po bababa ng aeroplano at magre-refuel lamang at didiretso na po dito po sa the Netherlands. Maramang ang landing nito, hindi po sa Schiphol ba yun, na airport sa Amsterdam, kundi dyan sa Rotterdam na airport po sila, lalapag pinakamalapit doon mismo po sa ICC na ito sa The Hague, the Netherlands. And mga kapatid, nasa atin naman linya ngayon para natin malaman ano ba ang kanila pong next move dito. At kagabi po, meron po kasing inilabas na press release kahapon kagabi ang Supreme Court late in the afternoon, kaya marami nag-aabang nako, malamang makakuha ng TRO. Sila Senator Bato de la Rosa at sila Atty. Torion na naghain ng petition for certiorari, kumbaga kine-question nila itong galaw na ito ng gobyerno, and then prayer for TRO. So, ngayon po lalabas na academic na, lalabas na moot na yung TRO kasi yung pinipigilan ninyo nangyari na Pero yung kaso po doon sa pag-question o sa pag-aresto, palagay ko po buhay pa yon. Pero yun nga, no, kung kahapon po ay naglabas ng TRO ang Supreme Court, hindi po mangyayari pero hindi natin kine-question yun, Yan po ay desisyon ng ating pong mga maestrado. Ang sabi ng Supreme Court, di ba? Dahil daw po ito'y napaka-importante, nagsabi po si Supreme Court Chief Justice Hesmundo na magkaroon ng special raffle sa kung sinong maestrado po ang hahawak sa kaso. Wala pong binanggit kung nagkaroon na po ng raffle, meaning ngayon meron na pong maestrado na in charge dito. Pero mukha pong walang nailabas na Supreme Court TRO. Yun nga yung unang tanong din ng mga kapatid natin. Ngayon po na papunta na ang Pangulong Duterte dito sa The Hague, Netherlands. What's next? Ano nang susunod? At yan ang unang tanong din sa akin ni Dimpy at Seth kanina na naitanong ko rin sa'yo, baby. Sabi ko nga sa'yo, so wala na palang epekto itong TRO kahit pa maglabas sila o hindi na talaga sila maglalabas at all. Pero isa pang katanungan, kung sakali man yung powers nga ng Pangulo. Kung di naglabas ng TRO kagabi, pero kung sinabi ng Pangulo na hindi tayo makikipag-cooperate pa rin sa ICC, so pwedeng hindi natuloy ang pagpunta niya sa the Netherlands? Kasi diba, the President has been saying in the past, paulit-ulit, na hindi makikipag-cooperate. Noon na dati ito, ang Pilipinas sa ICC. Pero napakinggan mo naman siguro ngayon laman ng ating mga balita. Yes, yung kanyang press con. Yung sinasabi ng Presidente, hindi kayo na pong bahala mag-isip dito Pero ang rason dito ng Presidente, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Yan, okay? Tayo nakikipagtulungan sa Interpol. Yan ang sinasabi niya, compliance with Interpol. Kasi daw po yung Interpol, katuwang natin yan para sa pagtugi sa mga puganting Pilipino at doon po sa ilang mga individual na nagmalabi sa mga Pilipino. Yan sinasabi niya kahapon. Narinig ko mismo yung soundbite niya. Ang sinasabi niya importante sa ating pakikinig po sa mga na balita. makipagtulungan tayo sa Interpol to ensure yung reciprocal assistance na ibibigay din sa atin pabalik dun sa mga fugitives po na mga Pinoy na hinahabol natin sa ibang bansa. Yes, ma'am. So sabi niya, hindi tayo nakipagtulungan sa ICC, sa Interpol. But practically, it's the same. Inikot-ikot din tayo. Anyway, sabi nga, the die is cast. Nangyari na po yan, no? But basically po, ito ay executive decision. Kung sinabi po na Presidente, wag, hindi mangyayari yan. Igalang na po natin yon dahil yan po naman kanyang kapangyarihan. And definitely, ako po naniniwala na bago nila ginawa ito, pinag-isipan nila itong mabuti. Alright? Ito ho ay pinag-isipan. Pwede rin po yung ganyang kalaki na desisyon. Kabigat na talaga po dapat pinag-iisipan yan. Hindi po yan pinag-iisipan overnight lang. Maging yung nangyari pag-aresto kahapon doon sa airport na diretso na, pinag-isipan ng gusto yan. Kaya nga mamaya, kausap natin si dating spokesperson Silvestre Bello. Gusto ko matanong sa kanya kay attorney. Dating labor secretary. Gusto ko matanong kay attorney. Attorney, talaga bang unaware kayo na magkakaroon ng pag-aresto? Ako sasagot, oo. Unaware sila? Oo naman. Kasi kung alam ko, hindi ako uuwi. Hindi, I mean, talaga bang walang man ng ugong na may ganung mangyayari kahapon? May ugong. Sila nakatunog? May ugong na reswaran. Kung may ugong na, bakit umuwi pa? Hindi aware. Yes, definitely. Hindi aware. Ngayon po, inaantay pa rin natin sa Attorney Cristina Conde. Ang isa pang tinatanong ng mga tao, nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa? Nandito na sa Pilipinas. Kasi di daw makontak. Tinatawagan din po natin. Okay, anyway. So, mga kapatid, yung nga po ang panawagan po natin din dito sa ating lahat. Kahinahunan. Nasa ka mang panig ho dito, kahinahunan po. Dahil ngayon pa lang, may epekto na ito
hindi pa ho sa ating lahat sa stock market, no? Report na ho ngayon yan. Opo, naging matamlay, ano? At eventually po, marami magmamasid rito doon sa mga foreign direct investors natin na sinasabi, etc. May effect yan kasi hindi mo alam ano ang susunod na mangyayari. Di ba? O kung ikay negosyante na dayuhan, maglalagak ka ng puhunan dito, mag-iisip-isip ka muna, ay ano ba ang mga mangyayari dyan dito sa mabigat na, na naging political decision din ng ating presidente sa pagpapadala, no, ng dating Pangulo sa the Netherlands, and yung pending pa rin pong impeachment trial ni VP Sara. Alright, so dito po na pagtanto natin na, well, ang realidad is that the President of the Republic of the Philippines decided forthwith. Pero, no? Decided forthwith, mga kapatid. Forthwith proceed ang kanyang desisyon. Parang ako lang pa. Tinanong siguro siya, Mr. President, what is your decision in this particular issue that might embed us in a political conundrum? Well, we have to take it within reasonable time. Hindi. Hindi ganun na naging sagot. Okay. Yung forthwith decision ng Pangulo, siguro yun ay wake up call din, para sa ating Senado. Mag-forthwith proceed na rin kayo. Magpapagal pa ba kayo? Easy. Baka ganun ang ibig niyan sabihin doon. Alright, ito na po mga kapatid. Nasa